What's up sa inyo mga katekamots? Ride safe tayo palagi. Panibagong araw, panibagong taon, panibagong buhay na naman na bigay ng ating Panginoon. Salamat Lord sa panibagong taon na yung binigay. Pag-uusapan natin ngayon, unang buwan ng January. Pag-uusapan natin ngayon rason kung bakit hindi ka dapat maghiram ng motor. Pero ito, depende pa rin to kasi syempre alam mo kung ito muna ang unahin ko. Alam mo kung bakit hindi dapat tayo manghiram ng motor? Unang-una kasi nakakahiya. Kung makapal ang mukha mo, edi ang kapal talaga ng mukha mo. Nakakahiya manghiram ng motor. Unang-una, alam mo kung bakit? Ang motor kasi parang yan parang tao yan na pwedeng magkasakit. Unang-una, bakit kailangan mo manghiram ng motor? Para magpasikat, 'di ba? Para magpasikat, lalo pag na mga sa inuman kayo, may susunduin kayo mga chicks. Papasikat kayo, manghihiram kayo ng motor sa tropa nyo. Ang kapal naman ang mukha nyo. Pupunta ka lang ng kanto, mamamalengke ka lang, manghihiram ka pa ng motor sa tropa mo. Hindi dapat tayo nanghihiram ng motor. Hindi ko naman sinasabing wag talaga kayo manghiram ng motor. Ang panghihiram ng motor ay yung talagang tipong kailangan na. Utang na yung may emergency na, talagang emergency, yun yung pwedeng manghiram ka ng motor. Pero po tayo na manghihiram ka lang ng motor dahil magpapasikat ka, ay tangina, parang kang gago niyan. Unang-una, ang maintenance ng motor mahal. Kahit anong motor, lower CC man yan, higher CC, lalo na yung mga higher CC, napakamamahal ng maintenance yan. Patawarin nawa. Ito mga lower CC nga, grabe. Alam mo ba, pag nanghihiram ka ng motor, syempre yung odo niyan tumatakbo. Kumbaga, yung takbo niyan, syempre nagbabawas ng mga nagbabawas ng mga, lalo na sa mga scooter type, syempre yung mga panggilid yan, diba? Mini-maintenance yan, yung bola, kumikis-kis yan bawat takbo. So nakakahiya talaga manghiram ng motor. So dapat kayo mga nanghihiram ng motor, hindi kayo manghiram ng motor, mga punyeta kayo, wala kayo kung manghiram ng motor, nanghihiram na nga lang kayo ng motor, barubal pa kayong gumamit. May mga ganyan tao manghihiram na lang motor, putang ina, kung makabiri sa silinyador, puta, kala mo kung hiniram na motor kanila. Tsaka kala mo yung hiniram na motor scooter akala mo kambyada o mga putang na makapag-throttle, wagas ang puta, akala mo para mapuputol yung para mapuputol yung mga belt sa inyo, mga lintik kayo. Sana huwag na kayo manghiram ng motor. Magtiis na lang kayo kung wala kayong motor. Darating din naman yung panahon kung gusto mo talaga magka-motor, punyeta ka, magtrabaho ka, mag-aaral ka ng mabuti, para pag-graduate mo, magkaroon ka ng magandang trabaho, bumili ka ng motor. Hindi nanghihiram ka ng motor sa tropa mo. Tapos pag nadisgrasya pa, putang ina, wala ka naman trabaho, wala kang pambayad, ano mangyayari? Thank you na lang. Anak ng tete ka, magkano plerix na motor pag nagasgasan mo, diba? Napakahirap. Tapos pag di ka naman pinahiram ng motor, hayop ka, nagtatampo ka naman, putang ng utak naman talaga ng mga talonggis. Pag ganyan, matuto tayong mahiya sa kaibigan natin. Kahit mo sabihin mong best friend mo yan o talagang malapit na tao sa iyan, hindi dapat tayo nanghihiram ng motor pag hindi importante. Puta na, pupunta ka lang sa kabilang kanto, manghihiram ka pa ng motor. Punyeta ka, magtiis kang maglakad. Darating din yung time mo. Wait until you become. Puta, magkakaroon ka din ng sarili mo. At magsigap ka syempre. Hindi po tayo hiram ng motor sa tropa mo pag na-aksidente ka, diba? Ano na lang sasabihin mo sa tropa mo? Brad, sorry, puta, ganito hindi ko naman sinasadya. Puta, ano magagawa ng di sinasadya? Nasira mo na yung motor, diba? Napakahirap. Pero kung talagang nanghihiram ka naman ng motor tapos na-aksidente mo, puta, obligasyon mong bayaran yan. Huwag yung putang na sorry na lang, thank you na lang, kapal ang mukha mo, sarap mong hampalusin ng yabitubo sa mukha, kapal ang mukha. So dapat sa mga tao manghihiram ng motor, siguraduhin yung ang panghihiram nyo ng motor ay talagang emergency, punyemas kayo. Hindi dapat kayo puta, pupunta ka lang, mambabae ka lang, manghihiram ka pa ng motor. Kaya yung motor ng tropa, minamalas na kasi hinihiram mo, ginagamit mo pambabae, punyemas ka kung sino-sinong inaangkas mo. Hindi naman sa iyo yung motor. Tapos kung makabomba ka pa, puta, akala mo ikaw yung may-ari ng piston ng motor. Pag nasira at sumabog yan, nag-valve float yan, ano magagawa mo, di ba? Ang panghihiram kasi ng motor, depende lang yan sa tao Ako, hindi naman ako madamot. Ako, may motor naman tayo. Hindi naman ako madamot sa tropa nang hihiram ng motor. Pero minsan yung iba kasi abusado na Hindi naman talaga kailangan hiram ng motor, di ba? Nakakapunyeta yung mga ganyan, puta, pupunta lang sa kabilang kanto, mga malengke, bibili ng ulam, di ba? Nahihiyaw na sa nyo, pinaggagawa nyo. Alam nyo ba yung ganong ginagastos ang
Tangina kasi palibasa hindi nyo iniisip yung gastos sa motor eh. Yung maintenance pa lang eh, buwan-buwan eh. Yung pag-change oil pa lang eh, di ba? Alam mo yung mga ganyan, kahit sabihin natin medyo maliit yung ano dyan, malaking gastos pa rin yan, di ba? Kasi yung pag umaandar yung motor, tumatakbo yun eh. Dumadagdag yung odo, dumadagdag yung ganito, di ba? Ang hiram dapat ng motor pag talagang emergency, talagang may pupuntahan na malayo o kung ano. Hindi yung kung ano-anong katarantaduhan lang ihiramin yung motor. Ang dami nangyaring ganyan, di ba? Kaibigan ko, yung pamangkin niya, lasing, puta. Nagmotor, nang hiram daw ng motor. Tapos nagpresenta na siya na maghahati dun sa babae. Ayun, sumalpok sila. Ewan ko, saan sila sumalpok, di ba? Kawawa naman. Sana matuto tayo magkaroon ng disiplina sa sarili. Kasi mahirap yung ganyan na panay kayo hiram ng motor. May mga tao talaga mababait na panay hiram ng motor. Ay, may mga tao talaga mababait na nagpapahiram ng motor. Tapos yung iba naman, abusado, putang ina, hiram ng hiram. Ni hindi man lang ginasan kahit 50, hayop. Di ba? Kung manghiram ng motor, isipin niyo yung kapakanan din ng ano, hindi lang yung kapakanan nyo, kapakanan din ng may-ari. Ang motor kasi dapat kung gaano ka mahal ng may-ari yan, parang ganun nyo din dapat mahalin. Hindi yung putragis ka pag nanghiram ka ng motor, puta ka na kung makapag-throttle ka. Akala mo nasa MotoGP kang hayop ka. Kung makabomba ka, akala mo kung makabaldog ka sa motor, putang na, alam mo sa'yo yung motor, ingatan mo naman, putragis yan, nangihiram ka na nga lang eh. Pag ganyan mo, ang sarap mong sampalin talaga, ang sarap mong sampalin ng tsinelas na may tae. Sa totoo lang, dapat nga, hanggat maaari, iwasan nyo manghiram ng motor kasi nakakaya eh. Puta, pag nakasira ka eh, sabihin na natin, hindi mo nga nasira. Sabihin na natin, malapit na masira, ginamit ng may-ari. Tapos sa'yo na tsambahan, o puta, anong ano mo doon? Sinong sisisihin? Ikaw na nang hiram, di ba? Alam nga naman sisihin mo yung nagpahiram. Ay puta, nasira ako, kasalanan mo yan kasi pinahiram mo ako eh. Ay puta, gago pala to eh, no? So kaya tayo mga wala pang motor dyan, magsikap tayo sa sarili natin. Mag-aaral tayo na mabuti. Kung ikaw bata ka naman, gusto mo magkamotor, magtrabaho ka pagdating ng araw, mag-ipon ka para hindi ka manghiram ng motor. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayo manghiram ng motor pag talagang emergency na kailangan may aksidente o may kung anong pupuntahan. Pero yung huwag kayong hiram ng motor na kunyari may girlfriend ka, puta, susunduin mo sa ganito, hiramin mo yung motor ng tropa mo, tapos magpapasikat ka sa girlfriend mo, iwiwili mo yung motor, tapos nabaldog kayong dalawa, aksidente kayong dalawa, putang ina nyo. Ang mangyayari dyan, ang ina, sagutin ka pa ng tropa mo. Kasi ano yun eh, pag pinahiram mo ng motor yung tao, tapos once na na-aksidente, ikaw magpapa-hospital dyan, tang ina. Ganun ang mangyayari, mga tulongges, lalo na pag yung tropa mo walang lisensya, natsambahan ng checkpoint halimbawa, na-checkpoint lang dyan sa tabi-tabi, o na-checkpoint bigla, di ba? Putragis yan yung motor mo, na-impound na, di ba? Magkano impound ngayon, puta? Oh, sino gagastos nun? Yung tropa mong tambay na nanghiram ng motor na wala naman trabaho, na palamunit sa bahay nila, putang ina, di ba? Kaya kung ako sa inyo, hanggat maaari sa mga nanghihiram dyan ng motor, pukin ang ina nyo, manood kayo ng bidyong to. Panoorin nyo to, iwasan yung manghiram ng motor. Magtiis kayo, punyeta kayo. Magkakaroon din kayo balang araw, magsigap kayo. Hindi yung putayin ako sino manghihiram kayo ng motor sa tropa nyo, tapos barubal naman kayo gumamit. Punyeta talaga. Wala kayo sa ayos, minsan magugulat kayo yung tropa mo. Hiniraman mo na motor, pagbalik mo doon sa tropa mo, yung tropa mo magugulat na. Bakit mo yung motor niya may gas-gas na, may kayod-kayod na, tangina, may dent na yung side mirror, di ba? Anak ng pota. Nangihiram ka na lang ng motor eh, tapos yung motor ng tropa mo parang mas mahal pa sa asawa, sa anak na yun eh, mas mahal pa sa kapatid. Uy, may aksidente dito, mirage ang involved, wawa naman. Sana ligtas yung driver, di ba? Sana ba tao? Di ba? Kung gaano ka mahalin ng tropa mo yung motor niya, tapos ikaw naman tong tarantadong ulol na nangihiram, puta, kung makapagmaneho ka sa motor, eh akala mo sa'yo yung motor, akala mo yung motor hindi nasisira, akala mo robot na transformer na kung barubalin mo, wag ganun, putang nangihiram ka ng motor, ingatan mo. Kung gaano mo kamahal yung nanay mo, gaano mo kamahal yung girlfriend mo, sana pag nanghiram ka ng motor, ganun din. So ayun na, sa mga makakapal ang mukha dyan, putang ina, tamaan kayo. Kung di kayo tamaan, mga leche talaga kayo. Iwasan nyo namang hiram ng motor, mga leche. Hiram kayo ng hiram, wala naman kayong pang-ambag ng sa gas. Eh pag nasira, wala kayong pambigay sa maintenance, di ba? Buti sana kung pag nasira mo, babayaran mo, eh ang mahal-mahal ng pyesa. Sasabihin mo eh, sige pre, babayaran ko na lang sa susunod. Ulupong, sa susunod. Hanggang sa wala na, thank you na lang. Yung tropa mo, nakabili na ng pyesa, wala na, hindi mo na nabayaran. Tarantado ang puta. Sana may matutunan kayo sa bidyong to sa mga nanghihiram ng motor, ha.
Yung mga makakapalang mukha dyan, tamaan kayo. Mga punyeta kayo, ha. Ingat kayo palagi sa kapwa ko riders dyan. Ride safe palagi mga ka-Teka Mods, and God bless.